ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Huwag sasama ang loob kung tayo man ay tinuturuan ng mga nakatatanda sa atin. Hindi dahil marami na silang nagawang tama, kundi minsan mas marami pa silang nagawang mali at yon ang ayaw na nilang pagdaanan pa natin. Ikaw kabarangay, natuturuan ka ba? Dear Papa Dudut, naniniwala ba kayo sa kasabihan na ng mga matatanda tungkol sa karma? Yun bang lahat ng bagay na ginagawa natin sa mundong ito na mabuti o masama ay bumabalik sa atin sa takdang panahon? Minsan ay doble o tripling ulit pa. Kaya naman inihalin tulad ito sa pagtatanim ng mabuting buto upang mabuting karma rin ang anihin mo. Siguro yun nga ang pinagdaraanan ko, kaya naman napasulat ako sa programa ninyong Barangay Love Stories. Pero bago ang lahat ay gusto ko munang kunin ang pagkakataon na ito upang magpasalamat sa inyong istasyon at kay Papa Dudut dahil sobrang nakakaaliw ang mga istorya ng buhay na itinatampok ninyo. Maraming salamat talaga. Ako nga pala si Danilo. Hindi ko totoong pangalan. Taga Taytay Rizal at nasa 29 years old na ako. Kung babalikan ko ang aking kabataan, noong araw ay masasabi kong nuknukan ako ng sutil. Kaya naman abot sa kabilang barangay ang konsumisyon sa akin ng mama ko. Mahabaging langit, Danilo! Ano ba namang klase itong mga grado mo? Puro palakol! Tuda tuloy ako kung makakapasa ka nito sa high school. Ilang beses ko po bang dapat ulit-ulitin na sabihin sa inyo na ayaw ko na nga po mag-aral? Kayo lang yung pilit ng pilit sa akin. Tapos nagre-reklamo kayo na ganyan mga grado ko. Sino hindi magre-reklamo? Ikarekla-reklamo naman talaga to. Tsaka ano na lang ang sasabihin sa'yo ng namayapa mong papa nito, nak? Siguradong kinahihiya ka na nun sa langit. Yan po yung ayaw ko sa inyo eh. Dinadami nyo palagi si Papa wala na nga yung tao. Baka imbis na nananahimik na yung kaluluwa nun sa langit, palagi pang naiistorbo at nangungonsume, kakabanggit niya ng pangalan niya sa tuwing pinagagalitan nyo ko. Paano hindi ako magagalit? Kagalit-galit naman kasi itong pinaggagawa mo sa pag-aaral mo. Baka nakakalimutan mong hindi ka bumabata, 20 anyos ka na, di ba? Opo. Sa edad na yan, dapat nasa kolehiyo ka na pero hindi ka pa nakakapagtapos ng high school. Ay nako, paulit-ulit naman po tayo eh. Konti na lang po, maiirita na talaga ako sa inyo. Aba? Ikaw pa umiga ng mairita sa akin, ha? Kasi naman po ang kulit nyo eh. Paano ako naging makulit kung kapakanan mo lang naman yung iniisip ko? Tsaka hindi naman ako makikinabang sakali makapagtapos ka ng pag-aaral. Ikaw din naman, di ba? Baka nakakalimutan mo na mas madali makapaghanap ng trabaho yung mga kabataang may tinapos. Alam ko naman po yun. Alam mo naman pala, pero palagi mo binabaliwala yung mga pangaral ko. Hindi ko po binabaliwala. Pero nakakaturete na kasi kayo eh. Tsaka para naman kayong di makaintindi. Ilang beses ko na sinabi sa inyo na ayoko na nga mag-aral. Ang tanda-tanda ko na rin para pumasok sa eskwelahan. Siyempre nahihiya na rin ako, no? Mas mahiya ka sa akin dahil ako ang nagpapaaral sa'yo. Hindi ko naman po sinabi na pag-aralin niyo ako ah. Tsaka ako makakumpara kayo sa akin sa ibang tao. Lalo dun sa mga anak ng mga kazumba nyo na nakagraduate na. Akala nyo naman talaga na pakinabangan nila yung mga tinapos nila. Anong ibig mong sabihin? Yung anak ng kumare nyo, tinapos pagkapiloto pero nasan ngayon? Di ba nasa call center kasi practical daw? Grabing pagsasayang ng pera naman yun makapagtapos lang siya ng kurso niya na kung tutuusin, mapapamura ka sa mahal tapos babagsak lang sa ganun. Tapos yung isa pang anak ng kumare nyo, IT naman ang tinapos pero nauwi lang sa pagre-repair ng mga gadget sa palengke. Hoy, ano masama ron? Wala.
Pero pwede naman yun matutuhan kahit di ka nakapagkolehiyo eh. Aksaya lang sa pera na pinag-aral pa sila ng ganun. Tapos dun lang sila mapupunta. Di ba para namang mas nakakahiya na sabihin may tinapos ka pero di ka sa larangang yun nagtatrabaho? Hindi nakakahiya yun. Dahil anong malay natin sa pinagdadaanan nila? Diba? Malay mo, ilang beses sila nag-a-apply ng trabaho na may kinalaman sa kurso na tinapos nila pero walang bakante o maraming kakumpetensya. Kaya nag-iba na lang sila ng pinasukan. Hindi masama yun kasi hindi naman sila nagnanakaw. Tsaka wag mo nga akong bigyan ng katwiran na mas maigi na wag na lang magtapos ng pag-aaral kasi pwede lang yon kung madiskarte ka. Para nyo na rin pong sinabi na di ako madiskarte ah. O buti alam mo, Sakit nyo naman pong magsalita. totoo naman sinasabi ko ah. Napakakupad mo. Hindi ka mautusan sa bahay. Reklamador ka, kulang ka rin sa diskarte. Kaya paano ka aasenso sa buhay niyan? Yun na nga lang pag-aaral mo ang susi. Para kahit paano magkaroon ka ng alas pag naghanap ka na ng trabaho. Ay, ewan ko na lang talaga sa yung bata ka. Baka sa kangkungan ka na lang pulutin pagdating ng araw. Papadudot kung may ibang kabataan na nagkakandara pang makapag-aral, pues baliktarin niyo po ako. Dahil hindi ako yung klase ng kabataan na sabik sa pag-aaral. Pero gusto ko lang pong linawin na hindi ako proud sa bagay na yon ngayong matanda na ako. Pero noong mga panahong yon kasi wala talaga sa puso ko ang kahalagahan ng edukasyon, dahilan kung bakit hindi ko iniintindi ang mga sinasabi sa akin ng mama ko. Kumbaga pasok lang sa kanang tenga at labas naman sa kaliwa ang ginagawa ko. Dahil sa mahabang grado or mababang grado na nakukuha ko sa eskwelahan simula nang tumungtong ako ng elementarya at nadala ko na nga ito noong high school ako, ay hindi na ako umaasang makakagraduate katulad ng gustong mangyari ng nanay ko. Pero mapilit siya kaya gumawa ako ng isang bagay para matakasan ang pag-aaral. At makalipas lamang ang 2 buwan ay binalita ko yon kay mama. Anong sinasabi mong tukmul ka? Man naman eh. Paulit-ulit na lang po ba tayo? Nasasayang laway ko kasasalita, di naman pala kayo nakikinig. Ay, ma, bakit niyo po ako binatukan? Nakuha mo pa magtanong? Nakakairita ka! Ano po bang nakakairita sa sinabi ko kung yun naman po yung totoo? Hindi mo ba talaga makuha kung bakit ako nagkakaganito? Siguro nga mahina talaga ang ulo mo para hindi mo pa rin makuha yung punto ko. Grabe naman kayo, ininsulto niyo pa ako. Kakainis ka kasi! Ewan ko kung anong klaseng utak meron ka para maisip mo pang bumuntis at magkaanak. Hindi mo nga alam kung paano buhayin yung sarili mo. Paanong hindi ko po alam hindi na naman po ako bata. Kaya ko na ang sarili ko at patutunayan ko yun sa inyo. Pwede ba, Danilo? Huwag mo nga ako pasikatan ng ganyan. Paano kaya mo ng sarili mo? Hanggang ngayon ako pa rin naglalaba ng mga damit mo. Pati yung mga brief mo, ako rin na naglalaba. Kailangan nyo pa po ba talagang sabihin yan? Aba, oo naman. Bakit hindi? Pwede ko naman yan ipagawa sa nanay na magiging anak namin. Total gawain ng mga babae yan. Yan! Diyan ka magaling! Yung iasa sa ibang tao, yung mga bagay na dapat ikaw na mismo ang gumagawa. Tsaka ganyan na lang ba talaga kababa ang tingin mo sa aming mga babae? Tagalaba, tagaluto, tagalinis ng bahay? Kasi kung oo ba, hindi ka na rin naiiba sa tatay mo. Manang-mana ka sa kumag na yon. Man naman eh. Kung di nyo ako kinukumpara sa ibang tao ginagaya nyo naman ako kay Papa. Baka nakakalimutan nyo na kahit anak niya ako, magkaibang tao pa rin kami. Aba, oo naman. Kasi kahit naman paano marunong mag-alaga ng mga anak niya yung tatay mo. Nabibilinan ko na yon sa inyong magkakapatid nung maliliit pa kayo. Ikaw! Kaya mo na ba mag-alaga ng bata? Magpalit ng diaper? Magtimpla ng gatas? Tingin ko kasi hindi pa Dahil mas mukhang alagain ka pa kaysa sa anak mo. Tapos ang lakas pa ng loob mo na sabihin na patutunayan mo sa akin. Bakit po ba imbis na suportahan nyo na lang ako, pinagsasalitaan nyo pa ako ng masakit? Naturingan pa naman kayong nanay ko pero masyado kayong masakit manalita. Nasasaktan ka kasi totoo yung mga sinabi ko. Tsaka paano kita susuportahan hindi mo nga pinakinggan yung mga pangaral ko sa'yo nung araw? Na imbis na pag-aaral mo ang atupagin mo, mas pinili mo magkaanak.
Apo niyo rin naman po yung magiging anak ko ah. Apo ko nga! Pero sana lang, wag na wag mo siyang idadamay sa pagiging miserable ng buhay mo. Kawawa naman kasi yung magiging anak mo. Hindi mangyayari yung bagay na yon dahil magsisikap ako sa buhay. At patutunayan ko sa inyo na aasenso ako, na hindi ako magiging miserable at di rin magagaya sa akin yung magiging anak ko. Alam nyo ma, naiintindihan ko naman kung bakit kayo nagagalit sa akin kasi nga hindi ko kayo sinunod na tapusin ang pag-aaral ko. Pero sana maintindihan nyo na hindi lahat ng kabataan gusto makapagtapos ng pag-aaral. Di lang talaga para sa akin ang bagay na yon kaya wag nyo na akong pilitin. Ngayon na magkakaanak na ako, gusto ko na lang magtrabaho para kumita ng pera. Bahala ka sa buhay mo. Matanda ka na. Basta, huwag ka lang lalapit sa akin at magsasabi na sana tinapos mo ang pag-aaral mo imbes na nag-anak ka ng maaga. Papa Dudut, aminado ako na wala pa akong alam sa pagkakaroon ng anak at tama naman lahat ang mga sinabi sa akin ni Mama noong sinermonan niya ako. Pero nang mga panahong yon, alam ko sa sarili ko na mas gusto ko nang maging tatay kesa tapusin ang pag-aaral ko. At kahit na nakonsensya pa ako ng bahagyan ng umiyak si Mama, ay tinatagang ko na lamang ang aking loob at sa huli ay tuluyan na akong nawala ng pakialam sa damdamin niya. Para sa akin, matanda na ako para patuloy pa rin niyang pakialamanan sa kung ano ang desisyon na gusto kong gawin sa aking buhay. At para sa akin, Papa Dudut, ay kakayanin ko naman siguro magtrabaho upang kumita ng pera nang sa ganon ay may maipangtustos ako sa aking anak. Kaya nga kahit na hindi masaya ang nanay ko sa nangyari, ay pinangatawanan ko pa rin ang kagustuhan kong magkabibi na noong mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil nga sa hindi ko na tinapos ang pag-aaral ko, ay hindi na rin po ako nakagraduate ng high school, Papa Dudut. Sobrang laki ng panghihinayang ng nanay ko dahil 1 taon na lamang ay hindi ko pa raw pinagbigyan. Patuloy pa rin niyang sinumbat sa akin ang lahat ng pera na ginastos niya, pambaon ko at pagbibigay niya para sa mga projects noong araw na nag-aaral pa ako. Bagay na kinainis ko talaga ng husto sa kanya. Sa huli, wala na rin naman siyang nagawa sa desisyon ko na mas piliin ko ang aking anak. Kaya lang inarealize ko na mahirap pala talagang kumita ng pera. Maswerte kami kasi pensyonado ang namayapa naming tatay kaya naman kahit papaano ay may nakukuha ang nanay ko. Namatay kasi ang tatay ko noong nasa 2nd year high school pa lamang ako at kabilin-bilinan nga niya kay Mama na pagtapusin ako ng pag-aaral. May mga nakatatanda akong kapatid na meron na rin namang trabaho pero dahil pamilyado na rin sila ay limitado na lamang ang perang na ibibigay nila sa bahay. At dahil nga sa hindi ko pa kayang makapagbukod noon ay sa bahay ko muna itinira ang aking mag-ina. At naging maayos naman ang relasyon ng nanay ko at ng kinakasama kong si Lena, Papa Dudut. Alam mo Lena, ito ha, payong nanay lang. Total ako na rin naman yung tumatayong nanay mo dahil dito kayo nakatira sa bahay ko. Ano po yan, Ma? Kapag nakakalakad na yung anak mo at matibay na yung tuhod, turu-turuan mo na ng mga gawaing bahay. Hindi kasi porke lalaki, dapat masanay na walang alam sa buhay. Hindi dapat kalakihan ng apo ko na palaging umaasa sa mga babae, sa mga bagay na pwede naman nilang gawing mag-isa. Yun naman po talaga ang plano kong gawin pag lumaki na po yung anak namin ni Danilo. Na paunti-unti tuturuan ko siya na gumawa ng mga gawaing bahay para may alam naman siya. Oo, kasi yan yung bagay na hindi ko nagawa at naturo nun kay Danilo. Biruin mo ha, 4 silang magkakapatid at si Danilo lang ang lalaki. Siyempre, dahil nga uniko iho, spoiled ng tatay, kaya pinagbawalan ako na paggawain ng mga gawaing bahay. Palibhasa, magkalinyang pag-iisip ng mag-amang yon. Kaya nga lagi ko sinasabi kay Danilo na manang-mana siya sa tatay niya.
Medyo napansin ko nga po kay Danilo na ayaw niya na gumagawa ng mga gawaing bahay. Mabilis mag-init ang ulo niya. Tapos pag ginagawa naman niya hindi pulido yung trabaho niya. Kagaya na lang pag naguhugas siya ng pinggan. Madalas masebo pa yung mga hinugasan niya kaya nag-aaway kami. Kaso ayaw din talaga patalo nung anak niyong yun eh. Mangangatwiran pa na sana raw ako na lang gumawa para di na ako magreklamo. Gawain niya talaga yan. Kaya nga puro sakit ng ulo yung daladala niya sa pamamahay na to. Lalo na nung nagsipag-asawa na yung mga ate niya. Siyempre bago kayo dumating ng apo ko sa buhay namin, kami lang dalawa magkasama. Aba hindi ko maasahan ang lintik na yan sa mga gawaing bahay. Mas inuuna pa ang magreklamo kesa tumulong sa akin. Tapos kung gagawa naman magdadabog. O kaya hindi aayusin yung ginagawa. Kaya madalas kami nag-aaway. Akala ko nga magbabago na siya ngayong tumanda na at nagkaanak. Pero para bang naging mas malala pa kasi lahat inaasa na niya sa'yo. Kawawa ka naman tuloy. Ma, bakit kung ano-ano na naman pong pangit na bagay yung sinasabi niyo kay Lena tungkol sa akin? Ha? Ay hindi Wala ko sinasabing ganon. Anong wala? Dinig na dinig ko kayo, nandun pa lang ako sa may pinto. Mahal, hindi mo naman sinabi na uuwi ka ng maaga. Oo, kasi wala kaming overtime. Kaya tuloy nahuli ko kayo na pinag-uusapan ako. Nagkukwentuhan lang naman kami ni Mama. Tapos ako yung naisip niyong pagkwentuhan, ganon? Nabanggit lang naman ni Mama. Hindi ka naman namin sinadyang pag-usapan. Pakiramdam ko sinadya niyo kasi kanino ko pa nakakagat yung dila ko eh. Bakit pa kasi apektado ka dyan? Sa totoo naman yung lahat ng mga sinabi ko kay Lena tungkol sa'yo. Di lumabas na rin yung totoo na pinagkwentuhan niyo nga ako. Ay, hindi lang palabas na pinagkwentuhan. Dahil sinisiraan niyo ako sa kinakasama ko. Anong sinisiraan? Hindi ganun yun, no? Hindi raw, pero kung todo kayo lait sa akin. At ikaw naman, Lena, huwag ka nga masyadong nakikinig sa nanay ko. Alam ko na close kayo, pero sige ka, magiging kamukha mo na siya. Danilo naman, nanay mo pa rin yung pinagsasalitaan mo ng ganyan. Alam ko, pero wala pa naman sa kalingkingan ng mga masasakit niyang sinabi tungkol sa akin yung sinabi ko tungkol sa kanya, di ba? Tsaka sa lagay pag siya nagsabi ng masama tungkol sa akin ayos lang kasi nanay ko siya, pero pag ako gumawa nun, masamang anak ako dahil nanay ko siya? Para naman yatang di patas yun. Hirap kasi sa inyo, akala nyo kung sino kayong perpekto. May mga pagkukulang din naman kayo sa sarili nyo. Papa Dudut, masaya naman ako na magkasundo sina Mama at Lena. Kaya sila close. Pero dahil sa sobrang close nila ay nakakairita na, lalo at idinadaan na ng nanay ko sa aking kinakasama ang mga problema at reklamo niya sa akin. At sa tono pa ng pananalita niya. Akala mo kung sinong inapi kaya lalong nakakairita. Kahit na nanay ko pa siya ay sinagot ko pa rin siya ng pabalang dahil pakiramdam ko ay napahiya ako sa mga pinagsasabi niya sa kinakasama ko. Simula noon ay tuluyan na akong nawala ng amor at respeto sa nanay ko. Kontrabida sa mga teleserye ang tingin ko sa kanya at hindi na niya pinalagpas kahit na anak niya pa ako. Madalas ay hindi na rin ako sumasabay na kumain sa isang mesa kapag nandun siya. Bagay na napansin nga ni Lena. Pero minsan lang naman mangyari yon. Lalo't maaga akong umaalis para pumasok sa trabaho at madalas ay gabi na akong umuwi. Kung hindi tulog pa ay tulog na noon ang mama ko. Isang gabi nagkaroon kami ng pagkakataon na makapagkwentuhan ni Lena at marami kaming napag-usapan na mga bagay-bagay, Papa Dudut. Namimuhan ka na naman dahil 5 beses kang na-late sa cut-off nyo. Oo, di mo ba nabasa dyan? Nagsorry na lang ako para kunwari may pakay ako sa memo nila. Paano nangyari yun? 10 minuto lang naman yung layo ng tinitira natin sa pinapasukan mo. Paano ka nalilate? Ha? Ano kasi? Ano? Ang nilagay mo lang kasi rito sa incident report mo hindi na mauulit. Ano yun? Wala man lang rason. Wala rin namang kwenta na magrason pa kasi nandyan na nga yung memo, di ba? Sige. Balik tayo sa tanong ko. Ano nga yung rason? Bakit ka nalilate? Bakit kasi inaalam mo pa?
Kita mong tapos na naman, di ba? Sagutin mo na lang tanong ko. 1, 2. Oo na. Ikaw talaga, ano? Ginawa mo pa akong bata. May nalalaman ka pang pabilang-bilang dyan. Danilo, 3. Huwag mo nang hintaying mag-4, makakaltukan kita. Minsan kasi, hindi namin napapansin ng mga kasamahan ko na 8:00 na pala. Tapos napasarap pa yung yosi at kwentuhan namin sa kantin. Ang aga-aga namang chismisan yan. Hindi naman palagi. Anong hindi palagi? Nung nakaraang buwan namemohan ka rin dahil panay ka overbreak. Tapos magdadahilan ka pa na hindi palagi? Alam mo, lokohin mo na lelang mo, wag ako. Oh, ayan ka na naman. Nagagalit ka na naman. Sige nga, sabihin mo paano ako hindi magagalit habang tumatagal papangit ng papangit tong record mo sa kumpanya nyo eh. Parang kailan ka lang naman nagsimula rito. Baka nakakalimutan mong hindi ka pa nga regular dito pero wagas na tong mga memo mo. Malapit ko na tong ipalaminate at i-display dyan sa dingding ng bahay natin. Sige ka. Grabe naman. Ano yan, wall of shame? Bakit hindi? Mukha naman kasing proud na proud ka pa sa mga memo mo. Kaya i-display na natin para naman makita ng mga bisita ni Mama. Alam mo, kakadikit mo kay Mama, nagiging kaugali mo na siya. Anong sinabi mo? Katono mo na rin siya magsalita. Yung pagganyan mo ba? Yung may nalalaman ka pang display. Ganyan-ganyan si Mama sa akin nun eh. Kadidikit mo kasi sa kanya, kaya nahawa ka na ng ugali niya. Ano namang masama doon? Masama yun, kasi pareho na kayong nakakainis. At kami pa palang nakakainis. Kasalanan ba namin na nagkakaintindihan kami pag tungkol sa iyong usapan? Saka wag mo ngang ibahin ang usapan. Wag mong isali yung mama mo rito kasi labas siya rito. Hirap sa'yo, hilig mo mandamay ng iba eh. Bakit kaya hindi mo ayusin at baguhin yung ugali mo, no? Sobra ka naman. Sobra na kung sobra pero pamilyado ka na. Hindi ka na binata na pwedeng magpabanjing-banjing sa trabaho mo. Di na pwede yung aalis ka kung kailan mo gusto, lalo na may anak ka nang sinusuportahan. Hindi ko naman kayo pinababayaan ah. May nabibigay ako sa iyong pera tuwing sahuran. Meron nga, pero kulang. Alam mo, di naman ako magrereklamo kung sapat lang talaga eh. Pero mapapanot na lang ako sa kakabudget, hindi ko talaga mapagkasya yung sahod mo. Buti sana kung hindi ka pala hingi ng masarap na ulam. Gusto mo pa palaging nagkakarne. Palibasa wala kang alam sa presyo ng kilo nun sa palengke. Ay, magkaroon ka naman ng pangarap para sa amin ng anak mo. Paano tayo makakaipon para makabukod niyan kung ganyan ka magtrabaho? Please Danilo, ayusin mo naman. Papadudot kahit na nainis ako kay Lena dahil sa dami ng mga issue na sinabi niya sa akin hindi lang sa trabaho kundi sa nanay ko na rin, ay alam ko sa aking sarili na totoo naman ang lahat ng yon. Paiba-iba ako ng mga napapasukan at wala akong naging permanenteng trabaho dahil sa dami ng problema ko. Kadalasan po ay tungkol yon sa pakikisama at minsan kasi sobra-sobra tapos ay minsan naman ay kulang na kulang. Madali rin akong magsawa at tamarin sa isang bagay na paulit-ulit ko nang ginagawa. Kaya nga kahit na anong kagustuhan naming makapagbukod ni Lena ay alam namin na hindi pa talaga kakayanin dahil sa liit at hindi stable na kinikita ko. Tapos imbes na magsikap sa pagtatrabaho at lumakas ang aking loob para mas makapagpatuloy ay na-depress ako. Pakiramdam ko ay naparalisa ang buong katawan ko sa mga problemang binato sa akin ng kapalaran. Kaya naman hindi ako makakilos ng maayos ng mga panahong yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi na nga ako produktibo sa aking ginagawa ay natanggal ako sa pinapasukan ko ng mga panahong yon. Pero inilihim ko yun kay Lena dahil baka mag-alala siya at mamroblema. Nakiusap na lamang ako sa iba kong kakilala sa dati kong mga pinasukan na bigyan ako ng racket para naman kahit papaano ay may kitain ako, pero alam ko na niloloko ko lamang ang aking sarili dahil hindi matatapatan ng mga barya-baryang kita ko ang sinuesweldo ko kada kinsenas at katapusan
sa dati kong pinapasukan na kalkulado ko na ang aking kikitain. Kaya naman napansin nyo ng misis ko. Kaya para mapagtakpan na natanggal ako sa trabaho at makapagbigay pa rin ng pera kay Lena nang hindi niya pinagdududahan ay nangutang na nga po ako. Alam ko naman na mapanganib yung ginawa kong yon pero ayoko lang talagang mag-away kaming dalawa. Saka hindi pwede na mawalan ako ng perang pambigay dahil nga may anak kami na sinusuportahan ko. Kaya lang ay lumobo lang ang utang na yon at umabot na sa punto na hinahunting na ako ng mga pinagkakautangan ko. Kaya wala na rin po akong nagawa kundi ang magsabi kay Lena at tulad ng reaksyong inaasahan ko ay nagalit siya sa akin ng husto. Papa Dudut. Danilo, ano bang pumasok sa isip mo para gawin yung bagay na yun? Marami. Sa sobrang dami di ko na alam ano talaga yung tama sa mga naiisip ko. Kaya nagpadalos-dalos ka na lang sa desisyon mo, ganun ba? Akala mo siguro yun yung tamang gawin, pero hindi mo na naisip yung balik nitong problema sa atin. O ngayon, wala ka na nga trabaho tapos ang dami mo pang utang. Pero nagawa ko lang naman yun para hindi magkulang sa perang binibigay ko sa'yo. Baka nakakalimutan mong panereklamo mo sa akin na kakarampot lang ang sinusweldo ko. Magkaibang bagay naman yun. Kasi itong mga binibigay mo sa akin ngayon inutang mo pala. Hindi ka ba nakikinig? Ginawa ko lang naman yun kasi nga kailangan… Nakikinig ako at naiintindihan ko ang rason mo pero kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin matanggap na kailangan mo pang mangutang pantapal sa sweldo mo kasi nawalan ka ng trabaho. Yun yung punto ko doon, Danilo. Nawalan ka ng trabaho at hindi mo yun sinabi sa akin. Naiintindihan mo ba yung bigat ng kasalanan mo? Oo, pero… Pero ano? Sabihin mo! Natakot kasi ako sa'yo eh. Natakot ako sa kung anong pwede mong sabihin sa akin. Kung ano man ang mga sasabihin ko sa'yo, alam mo sa sarili mo na totoo lahat yon. Hindi naman kita pagsasalitaan ng masakit kung wala akong dahilan, di ba? Pero ikaw ang gumawa ng mga dahilang yon. Tapos silitanyaan mo ako ng ganyan. Kaya nga kasalanan ko talaga yung nangyari. Natakot ako na harapin yung bunga ng mga maling desisyon ko. Natakot ako na marinig sa'yo lahat ng mga pagkakamali ko kasi kilala ko ang sarili ko eh. Imbis na tanggapin yung mga kasalanan ko at magsikap, madali ako maapektuhan. Kaya nalulugmok agad ako. At yun din ang dahilan kaya naging desperado na ako. Sana iniisip mo man lang kami ng anak mo bago ka naging desperado. Iniisip ko naman kayo. Palagi ko kayong iniisip kaya nagawa ko yung mga bagay na yun. Maniwala ka sa akin, Lena. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Ewan ko, pero malapit na talaga akong maniwala sa mama mo na hindi ka maasahan. Si mama na naman. Alam mo, namumuro na talaga sa akin yung nanay ko na yan. Bakit ka nagagalit sa kanya? Totoo naman yung mga sinabi niya. Saka kumpara sa akin mas matagal ka nang nakasama ng nanay mo kaya kabisado na niya yung ugali mo. Oo nga, pero hindi pa rin tama na sinisiraan niya ako sa'yo. Hindi ka niya sinisiraan. Ikaw ang sumisira sa sarili mo. Pwede ko naman kasing hindi paniwalaan yung mga sinasabi niya dahil araw-araw nagbabago ang tao para sa ikabubuti niya. Pero hindi mo yun magawa sa sarili mo. Sa katunayan, puro na lang sa ikasasama mo at ng pamilya natin yung mga ginagawa mo. Sabihin mong hindi, patunay yung mga memo mo sa dati mong trabaho sa mga violation na pinaggagawa mo. Sorry na, hindi ko naman sinasadya eh. Siguro nga tama kayo ni Mama na masyado kong sutil at hindi maaasahan. Ewan, personalidad ko na siguro. Akala ko nun walang makakapagpabago sa akin kasi kahit nga mga pangaral ng nanay ko hindi ko sinusunod. Sabi niya mag-aral daw ako ng mabuti para makapagtapos ako pero inayawan ko kasi nahihirapan ako. At tingin ko hindi para sa akin ang pag-aaral. Pero mas nahihirapan ako ngayong maghanap ng matinong trabaho dahil prioridad ng mga ina-applyan ko yung mga may tinapos. At wala ako nun. Kaya nga pakaisipin mo yang mabuti dahil hindi mo na mababalik yung nakaraan. At kahit na magsisi ka pa at magmukmok, wala ka nang magagawa.
Alam mong hindi yan ang sagot kundi magpakatino at magpatuloy. Pero kung hindi mo talaga kaya, hayaan mo akong tulungan ka. Ako na magtatrabaho, ikaw magbantay sa anak natin. Papadudot para akong binanlian ng kumukulong tubig na sinundan ng isang balding punong-puno ng yelo dahil sa mga sinumbat sa akin ni Lena. Lahat kasi yon ay totoo at para bang natapakan noon ang aking pagkalalaki. Kasi wala naman akong nagawa, alam ko na pag ako lang ang dumiskarte ay lalo kaming mababaon sa utang. Nung ako pa nga lang mag-isa ang nakakaalam ng problema ko ay para bang masisira na ako ng ulo. Kaya nga tulad ng payo sa akin ng kinakasama ko ay nagsikap ako sa paghahanap ng trabaho. Pero pinag-isipan ko rin naman kung siya na lang muna ang pagtatrabahuhin ko dahil mas madiskarte at malakas ang loob niya kaysa sa akin. Hindi nga nagtagal ay pumayag akong mamasukan si Lena at kapag rest day niya ay ako naman ang rumaraket. Pinatos ko na talaga kahit na anong pwede katulad ng pagtatao sa mga tindahan, pagiging delivery boy or waiter sa mga catering event. Lahat ng yon ay ginawa ko para makapag-ipon ng pambayad sa aking mga utang. At hindi yon lingid sa kaalaman ng nanay ko, Papa Dudo. Ma, pwede ba mag-usap tayo? Anong pag-uusapan natin? Kita mo nagbabasa ako ng pocketbook eh. Mamaya na lang po kayo magbasa. Importante po kasi to. Ano ba kasi yun? Kagabi po dun sa birthday party ng kumare nyo. Alam kong nandun kayo kasi nga kumare nyo yung kumuha sa catering namin para sa party nila. Andun nga ako. O tapos? Anong o tapos? Manaman eh, naglolokohan ba tayo rito? Oo. Naglolokohan lang tayo rito kasi hindi ko maintindihan yung tinutumbok ng usapang to. Ano ba kasi ang gusto mong sabihin? Sabihin mo na. Hindi yung inaabala mo ang pagbabasa kung lentik ka. Tinatawag ko kasi kayo kagabi doon dahil isa ako sa mga waiter. Pero hindi nyo man lang ako pinapansin. Nakailang tawag ako ng mama pero di kayo lumilingon. Napansin na nga ako nung katabi nyo at sinabihan kayo na tinawag ko kayo pero umiling lang kayo at kumain. Inisip ko na lang na baka wala kayo sa mood makipag-usap kaya nagtrabaho na lang ako. Pero pagdaan ko ulit sa likod nyo, narinig ko na nabanggit ng katabi nyo yung pangalan ko. Kasi nga raw nakita niya ako na nag-waiter sa catering service tong party na yon. Pero sabi nyo, hindi ako yon. Na wala kayong anak na ganun ang trabaho. Tama ba naman yun? Sa ayaw ko lang na pag-usapan yung tungkol sa'yo kaya ganun na lang sinabi ko. Tinatanong ko kung tama ba yun kasi nakaka-insulto kayo eh. Para sa akin tama yon. Kasi yung mga taong yon, sigurado akong pagtatawanan ka pag kinumpirma ko na ikaw nga yun at ganun lang ang trabaho mo. Kaya sinabi ko na hindi ikaw para matapos na agad ang usapan namin. Tsaka kung nainsulto ka, kamusta naman yung nararamdaman ko bilang nanay mo? Akala mo yata hindi masakit sa akin na pagtawanan ng ibang tao yung hanap buhay mo. Kasi maliit yung kita, ganito ganyan. Lalo alam ko naman sa sarili ko na ginawa ko ang lahat para mabigyan ka ng mabuti at maayos na kinabukasan. Hirap sa inyo, inuungkat nyo na naman yung nakaraan eh. Ang problema rito yung pagtanggi nyo sa akin na anak nyo. Bakit ka nagagalit sa bagay na yon? Kasalanan ko ba? Na hirap akong ipagmalaki ka dahil sa ugali mong yan? Kung yung pagiging sutil ko nung araw ang sinasabi nyong ugali, nagbago na ako. At nagsisikap na ako ngayon para sa pamilya ko, ma. Dapat lang naman talaga na magsikap ka. Dahil nabanggit sa akin ni Lena na marami ka raw pinagkakautangan na kailangan mong bayaran. At lahat ng yon kagagawa ng padalos-dalos mong desisyon sa buhay. Kahit nanay mo ko sumuko na ako sa ugali mong yan. Kaya hindi mo ako masisisi kung ganito ako sa'yo ngayon. Para sa akin, pambawi ko to sa lahat ng konsumisyon na pinaranas mo sa akin nung araw. Kumbaga gusto ko na lang na hindi mangonsumi sa'yo. Lalo na't nandyan naman na yung kinakasama mo. Kawawa nga lang siya kasi ang bata-bata pa baka tumanda agad kung hindi ka magbabago. Alam mo Danilo, imbis na umiyak-iyak ka dyan o magtampo-tampo, mabuti pang gawin mo pagtuunan na lang ng atensyon ng buhay nyo. Magsumikap ka para makabayad ka sa mga utang nyo.
Magpakatino ka sa pagtatrabaho para matustusan mo ang mag-ina mo. Patunayan mo sa akin na responsable ka na. Baka sakaling magbago ang tingin ko sa'yo at maipagmalaki na kita. Papa Dudut, alam kong masakit ang mga sinabi sa akin ng mama ko. Pero wala naman akong magawa dahil lahat ng yon ay totoo at tagos sa buto. Kasalanan ko naman talaga ang mga maling desisyon ko sa buhay kaya naging pangit ang resulta nito. At ang masakit pa ay karamay ko pa sa mga kamalasang yon si Lena at ang aming anak. Pero ayoko nang malugmok at patuloy na kaawaan ng aking sarili sa sitwasyon na kinasasadlakan ko. Sa halip ay nagsikap ako para makabangon. Hindi nagtagal ay nakaipon naman kami ng pera ni Lena na pambayad sa mga utang ko at pinangako ko sa kanya na hindi na ako basta-basta gagawa ng desisyon na hindi siya kinukonsulta. Marami po akong natutunan sa mga karanasan ko sa buhay na dinala ko nitong tumanda na ako. At kasama na nga doon yung mga hindi pagpapasaway sa mga magulang natin. Dahil posible nila tayong bawian pagdating ng panahon. Pero hindi naman ako tuluyang kinahiya at tinakwil ng mama ko and in fact, maayos ang relasyon namin ngayon dahil pinatunayan ko sa kanya na seryoso na ako sa pagbabagong buhay para sa ikauunlad ng aking sarili. At yun naman ang pinaka-importante. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Danilo. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.